Ako si Juan at ang kwento ko ay isang alamat na nagmula sa aming isla, kung saan ang dagat ay tila may sariling buhay. Dito, ang lahat ay nagsimula sa isang araw na puno ng unos at pag-asa. Kasama ko ang aking kapatid na si Jose. Kami ay hindi lamang kambal, kundi magkaibigan din. Sa kabila ng aming pagkakaiba, ako'y mahilig sa pakikipagsapalaran at siya naman ay tahimik at laging nag-iisip. Hindi kami mapaghihiwalay ng kahit anong bagyo. Isang umaga, nagising kami sa tunog ng umaalulong na hangin at dagundong ng mga alon sa dalampasigan. Ang langit ay madilim, tila ba galit ang kalikasan. Subalit may kakaibang sigla sa hangin. At ito'y nagtulak sa akin na yayain si Jose na pumunta at sa baybayin. "Jose, tara! Sumama ka sa akin. Tingnan natin ang dagat." Sabi ko. Sa simula'y nag-aalinlangan siya, ngunit sa huli sumama rin. Ang dagat ay tila umaapaw sa kanyang lakas. Ang mga alon ay nagtaas-taasan, bumubulong ng mga lihim na hindi namin maunawaan. Sa bawat hakbang namin sa buhangin, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na bumibilis, habang ang aking kapatid ay tahimik na nakamasid. "Juan, pakiramdam ko ay may kakaiba sa dagat ngayon." Ang sabi niya sa akin, habang kami nakatayo sa harap ng nagngangalit na tubig. May kung anong kaguluhan sa kanyang mga mata, ngunit ang hamon ng kalikasan ay tila isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. Pinalad kami sa paglalayag sa bangka na gawa sa kahoy, na dati hinayang ginagamit lamang namin sa pangingisda. Sa kabila ng panganib, pinili naming sumalunga sa dagat. Ang paglalayag na ito ay tila isang pagsubok sa aming katapangan at pagmamahalan bilang magkapatid. Ngunit sa gitna ng karagatan, ang mga alon ay naging halimaw na lumalamon sa amin. Habang kami lumalaban sa kapangyarihan ng dagat, narinig ko ang isang tunog na tila sumisigaw sa aming mga pangalan. Sa bawat hampas ng alon, nararamdaman ko ang lakas nito na bumabagsak sa bangka at ang hangin ay naglalambitin sa aming mga katawan. Si Jose ay nakapikit, tila nagdarasal, habang ako'y pilit na pinipigilang matakot. "Juan, anong gagawin natin?" Ang tanong niya, puno ng takot at pag-aalala. Naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. At sa sandaling iyon, alam ko na hindi ko siya bibitawan. Ngunit sa isang iglap, ang dagat ay nagbago. Ang mga alon ay lumampas sa amin at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang aming bangka ay nagising sa isang maliwanag na liwanag. Sa gitna ng unos, kami tila nasa ibang mundo. Ang dagat ay naging kalmado at ang hangin ay huminto. Sa kabila ng aming pagkalito, naisip ko na ito ay isang himala. Subalit ang liwanag na iyon ay biglang naglaho at kami muling nilamon ng dagat. Ang huling bagay na naramdaman ko ay ang malamig na tubig na pumupuno sa aking baga at ang sigaw ni Jose na nawawala sa hangin. Sa pagmulat ng aking mga mata, kami nasa dalampasigan, ngunit hindi ko nakasama si Jose. Ang dagat ay tila tahimik, ngunit sa aking puso, alam ko na ang kapatid ko ay hindi na makikita pa. Sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang dagat na bumubulong. Tila ba may nais itong iparating sa akin. Sa kabila ng pag-aalala ng aming mga magulang at mga kaibigan, nagpatuloy kami ng aking kambal na si Alon sa aming pakikipagsapalaran sa gitna ng dagat. Ang aming mga paa ay tila kinakaladkad ng mga alon at ang hangin ay bumubulong ng mga kwento ng panganib. Naalala ko pa ang gabing iyon, isang gabi na hindi ko akalaing magtatapos sa isang trahedya. Habang papalapit kami sa gitna ng dagat, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking balat. Ang tubig ay tila may sariling buhay, humugong at umalon ng mas malakas kaysa kailanman. Ngunit sa kabila ng takot na unti-unting bumabalot sa akin, naroon si Alon, matatag, tumatawa at tila wala kahit anong alalahanin. Siya ang mas matapang sa aming dalawa
ang palaging nagsasabing walang alon na makakapantay sa ating tapang. Ngunit ang gabing iyon ay kakaiba. Ang alon ay hindi lamang alon. Ito'y naging halimaw na walang awa. Sa isang iglap, kami ay nilamon ng dagat. Ang paghingay naging mahirap at ang bawat paggalaw ay tila laban sa isang puwersang hindi namin maipaliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang sigaw ni Alon. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Hinahanap ko siya, ngunit ang dagat ay tila walang hanggan. At siya'y nawala sa aking paningin. Sa gitna ng aking pagkalunod, isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Ang liwanag ay nagpakita ng imahe. 2 haligi sa gitna ng isla. Ang mga haligi tila gawa sa purong ginto. Kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa aking isip, narinig ko ang bulong ng dagat. Ang inyong tapang ay hindi mawawala. Kayo'y magiging haligi ng isla, mga bantay sa gitna ng delubyo. Nagising ako sa dalampasigan, nag-iisa. Ang aking puso'y bumigat sa pagkawala ni Alon. Nagsimula akong maglakad sa pampang, aking mga paa ay tila hinihila ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Hanggang sa nakita ko ang mga haliging iyon, ang parehong haligi na aking nakita sa ilaw. Ang isa'y tila may anyo ni Alon, kumikinang sa liwanag ng araw, habang ang isa'y may anyo ng aking sarili. Ang kanilang presensya'y tila nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng sakripisyo at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ang isla'y tila naging sentro ng mga kwento ng mga tao. Ang mga haligi itinuring na banal, mga palatandaan ng aming tapang at sakripisyo. Ako'y bumalik sa aming tahanan, ngunit ang aking puso'y nanatiling kulang. Ang pagkawala ni Alon ay hindi lamang isang trahedya. Ito'y naging bahagi ng aking pagkatao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong na hindi ko masagot. Paano nangyari ang lahat ng ito? Ano ang tunay na kahulugan ng mga haligi? Ang sagot ay tila nakatago sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng mga alon na minsang naging kaaway namin. Sa mga gabing tahimik, ako'y bumabalik sa dalampasigan, hinihintay ang bulong ng dagat. Hanggang sa isang gabi, habang nakatingin ako sa mga bituin, narinig ko ang tinig ni Alon. Isang bulong na puno ng pag-asa. Kapatid, hindi pa ito ang katapusan. Ang mga haligi may lihim na hindi pa natin nalalaman. Ang kanyang tinig ay nagdala sa akin sa bagong pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran na puno ng pag-asa na balang araw, ang dagat ay hindi na magiging kaaway kundi kaibigan. At sa ilalim ng mga alon, ang lihim ng mga haligi ay magbibigay liwanag sa aming mga puso. Ngunit ang aking determinasyon ay sinubok sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa gitna ng aking paglalakbay sa isla, napansin ko ang mga kakaibang marka sa paligid ng mga haligi. Mga marka na tila nagsasabi ng isang sinaunang kwento, isang kwento ng mga nilalang na hindi ko pa naririnig. Ang mga simbolo'y nagsimula ng magliwanag. At sa gitna ng liwanag, ang dagat ay umalon ng mas malakas kaysa kailanman. Bigla, naramdaman ko ang presensya ng isang hindi kilalang puwersa. Ang hangin ay bumigat, at ang mga alon ay tila nag-uusap, bumubulong ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang anyo ng isang nilalang na tila gawa sa tubig. Kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya'y lumapit. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan at misteryo. Ang kanyang tinig ay bumulong sa aking isipan. Ang mga haligi may lihim na hindi mo pa natutuklas. Ang inyong sakripisyo'y simula pa lamang. Ikaw'y may tungkuling bumalik sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng mga alon, upang matuklasan ang tunay na kwento ng inyong kapalaran. Ang kanyang mga salita'y nagdala ng bagong pag-asa, ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang hindi maipaliwanag na takot. Ako ba'y handa sa bagong pakikipagsapalaran na ito?
Ang dagat ay may lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit alam ko sa aking puso na kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa aking paglalakbay pabalik sa dalampasigan, alam kong hindi ko na maaaring balewalain ang mga tawag ng dagat. Ang mga haligi may kwento na kailangan kong tuklasin at sa ilalim ng mga alon ay naroon ang katotohanan na magbibigay liwanag sa aming sakripisyo. Ngunit ang daan patungo sa katotohanan ay puno ng panganib at misteryo, at ang dagat ay hindi patapos sa kanyang kwento. Habang nakatingin ako sa mga bituin, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aking pakikipagsapalaran. Ang dagat ay may lihim na naghihintay na matuklasan, at sa ilalim ng mga alon ay naroon ang kwento ng aming kapalaran. Ngunit ang kwentong iyon ay hindi lamang tungkol sa amin. Ito'y kwento ng isla, ng dagat, at ng mga haligi na naging simbolo ng aming tapang at sakripisyo. Sa kabila ng aking pagod at panghihina, hindi ko magawang bumitaw sa aming pangako. Ang mga alon ay patuloy na naglalaban sa amin, tila walang awa sa aming sitwasyon. Sa bawat hampas ng dagat, nararamdaman ko ang pagkawala ng aking kapatid, si Arvin, sa aking tabi. Ang kanyang mga braso dati ay matatag na nakayakap sa akin. Ngayon ay tila mga aninong unti-unting naglalaho sa malalim na karimlan ng dagat. Ngunit hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong naririto pa rin siya, lumalaban sa tabi ko. Kahit pa sa pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa laban na ito. Sa mga oras na iyon, ang dagat ay tila isang malupit na kalaban, ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katahimikan sa ilalim ng tubig. Ang mga alon sa ibabaw ay nagngangalit, ngunit sa ilalim may kapayapaang hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng unos, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso, isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas upang hindi bumitaw. Naramdaman ko ang presensya ni Arvin, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa espiritual na pag-abot. Parang hinahaplos niya ang aking kaluluwa, pinapaalala ang aming mga pangarap at ang aming pangako sa isa't isa. Habang patuloy kong nilalabanan ng alon, bigla kong narinig ang tinig ni Arvin. "Kapatid, huwag kang susuko. Nariyan ka pa rin sa laban at hindi kita iiwan." Ang kanyang tinig ay tila lumilipad sa hangin, bumababa mula sa kalangitan at bumabalot sa akin ng pag-asa. Nagkaroon ako ng lakas na tila hindi ko inaasahan. Ang aking katawan, bagaman pagod na pagod, ay nagkaroon ng bagong sigla, isang bagong determinasyon. Ngunit ang dagat ay may sarili nitong plano. Isang malakas na alon ang dumating, mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Ang alon ay tila may kamay na kumakapit sa akin. Hinihila ako pababa sa kailaliman. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang tubig sa paligid ko ay tila nagbago. Mula sa malamig at mapanghamon, ito'y naging mainit at mapag-aruga. Ang mga alon na dati ay parang mga halimaw. Ngayon ay tila mga kaibigan, nag-aalay ng kanilang lakas upang ako'y makaligtas. Sa kabila ng takot, ako'y nagpadala sa daloy ng alon. Hindi ko na nilabanan ang dagat, bagkus sinukuan ko ang aking sarili sa kanyang bisig. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahang pangitain. Si Arvin, nakangiti, nakatayo sa ilalim ng dagat, tila may kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay nagmistulang bahagi na ng dagat. Ang kanyang anyo ay tila naging haligi, isang matatag na pader sa ilalim ng tubig. Sa kanyang tabi, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan, isang enerhiyang bumalot sa akin na nagbigay liwanag sa dilim ng dagat. "Arvin, ano ito?" Tanong ko sa kanya, habang ang mga salita ko'y naglalakbay sa hangin ng tubig, umaabot sa kanyang pandinig. Ngunit bago siya makasagot, ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. Ngunit ang kanyang presensya ay nanatili, bumabalot sa akin ng pag-asa at pag-unawa.
Sa kanyang pagkawala, ang dagat ay tila nagkaroon ng bagong awit, isang himig na puno ng lungkot at pag-asa. Bumalik ako sa ibabaw ng tubig, lumalangoy patungo sa pampang, dala ang bagong kaalaman at lakas na hatid ng dagat. At doon, sa pagbangon ko sa buhanginan, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng isla, may dalawang haligi, matatag at matibay, tila mga bantay na nagbabantay sa paligid. Alam ko sa puso ko kung ano ang mga ito. Sila'y ang anyo ng aming pangako, ang simbolo ng aming laban sa dagat. Habang ako'y nakaupo sa buhanginan, naririnig ko ang bulong ng hangin, ang awit ng dagat. Ang mga haligi ay naroon, hindi lamang bilang alaala ni Arvin, kundi bilang paalala na ang aming laban ay hindi natapos sa unos. Ang dagat, sa kabila ng kanyang pagkamapanghamon, ay nagbigay sa amin ng bagong buhay, isang bagong simula. Ngunit sa likod ng mga haligi, sa ilalim ng tubig, nararamdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na enerhiya. May kakaibang bagay sa ilalim ng dagat, isang lihim na hindi ko pa nauunawaan. Ang dagat ay tila may sariling kwento, isang kwento na naghihintay na mabunyag. At sa pagbabalik ko sa dagat, alam ko sa puso ko na ang aming laban ay hindi pa tapos, na may bagong kabanata na naghihintay na isulat. Sa likod ng mga alon, ang dagat ay may lihim na kwento. Isang kwento na mag-uugnay sa aming pangako, sa aming laban, at sa aming bagong simula. Ang dagat ay tila walang katapusang salaysay ng mga lihim at kababalaghan. At kami ng aking kakambal na si Adan ay natutunan na hindi lahat ng misteryo nito ay kanais-nais. Sa aming muling paglalakbay sa isla ng Alon, ang mga alaala ng aming nakaraang pakikipagsapalaran ay bumabalik sa akin. Ang mga araw na nagdaan ay nagmistulang mga pahina ng isang kwento na hindi ko inaasahang magiging bahagi ng aming kapalaran. Sa kabila ng aming pakikipagtunggali sa unos, hindi namin natagpuan ang kapayapaan. Ang isla ay tila may sariling puso na umaawit ng mga awit ng kalungkutan. Naramdaman namin ni Adan na ang mga alon ay hindi lamang likas na puwersa, kundi isang uri ng makapangyarihang nilalang na nagmamasid sa amin. Minsang umaga, habang ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, nagpasya kaming alamin ang pinagmulan ng mga munting bulong na naririnig namin sa hangin. Isang lihim ang bumabalot sa isla na ito. Isang bagay na dapat nating tuklasin. Bulong ni Adan habang tumatanaw siya sa kawalan. Puno ng determinasyon ang kanyang tinig. At sa kabila ng takot na bumabalot sa aking dibdib, alam kong ako'y sasama sa kanya. Muli kaming naglakbay patungo sa gitna ng isla, kung saan sinasabing ang puso ng isla ay matatagpuan. Ang mga puno ay tila nagkukwento ng mga sinaunang karanasan. Ang hangin ay puno ng mga daing ng nawawalang mga kaluluwa. Sa bawat hakbang, ang lupa ay unti-unting naging maputik at madulas, para bang kami tinutulak palapit sa puso ng mga misteryo. Sa aming pagdating sa gitna ng isla, nakita namin ang isang lumang altar na natatakpan ng mga lumot at mga dahon. Ang altar ay parang isang tahimik na saksi sa mga nangyari sa lugar na iyon. Sa malamlam na ilaw ng araw, natuklasan namin ang mga ukit sa bato, mga imahe ng dalawang lalaki na nakikipaglaban sa mga alon, mga nilalang na tila naglalaban para sa kanilang kaligtasan. Parang tayo, bulong ni Adan, habang ang kanyang daliri ay dumadampi sa malamig na bato. Sa kabila ng kanyang tahimik na galak, nararamdaman kong may isang bagay na hindi tama. Ang mga ukit ay parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin, isang silakbo ng damdamin na hindi namin maipaliwanag. Habang kami nagmumuni-muni sa nakita, biglang lumakas ang hangin. At sa isang iglap, ang mga alon ay muling bumangon. Ang dagat ay nagngangalit, at ang kalangitan ay nagdilim. Ang isla ay tila nagbago ng anyo,
Ang mga puno ay nag-ugong at ang lupa ay nagsimulang umuga. Ang altar ay tila nabuhay, i- intannaboy. At sa bawat pag-ikot ng hangin, naririnig namin ang mga bulong ng mga sinaunang espiritu. Hindi namin alam kung bakit. Ngunit ang aming mga katawan ay parang hinihila patungo sa mga alon. Ang dagat ay nagmistulang may sariling isip. Inaakit kami, palapit sa kanyang mapanganib na yakap. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang tinig ni Adan. Matatag, puno ng determinasyon, at may halong takot. Isa itong pagsubok. Hindi tayo dapat matakot, sabi niya. At sa kanyang mga salita, nahanap ko ang lakas na kailangan ko. Kami magkasamang lumaban sa alon. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa na mapanatili namin ang aming kaligtasan. Subalit sa gitna ng aming pakikipagsapalaran, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na umikot sa aming paligid. Sa isang kisap mata, ang mga alon ay bumalot sa amin. Ang dagat ay nagmistulang isang halimaw na nagngangalit. At kami ni Adan ay nawala sa ilalim ng kanyang mabangis na mga alon. Sa madilim na kalaliman, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang uri ng kalmado na pumapalibot sa akin. At sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Nagising kami sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Sa ilalim ng dagat, sa gitna ng isang mahiwagang mundo na puno ng mga liwanag at mga awit. Ang mga nilalang na nakapalibot sa amin ay hindi karaniwan. Sila ay mga espiritu ng dagat, mga bantay ng isla na nag-alay ng kanilang paggalang sa amin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tila sinasabi na kami bahagi ng kanilang salinlahi. Ngunit sa gitna ng aming pagkamangha, naramdaman namin ni Adan na may isang bagay na nawawala, ang aming sarili. Ang mga espiritu ay nagbigay sa amin ng isang pagpipilian. Maging bahagi ng kanilang mundo, maging haligi ng isla, o bumalik sa ibabaw, kung saan ang kapalaran namin ay hindi tiyak. Ang dagat ay nagngangalit muli, at sa gitna ng mga alon, naramdaman ko ang presensya ni Adan na humihiling sa akin na magdesisyon. Piliin mo ang tama, kapatid, bulong niya, at sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aming kapalaran. Sa gitna ng alon, kung saan ang dagat ay tila walang katapusan, kami nagdesisyon. Isang desisyon na magtatakda ng aming bagong simula o ang aming walang hanggang kapalaran. Ako si Dario, isa sa magkakambal na lalaki na hinamon ng kapalaran sa gitna ng dagat. Matapos ang sunod-sunod na unos ng aming buhay, sa wakas ay narating namin ang gilid ng isla na sinasabing tahanan ng ligaw na kaluluwa ng mga mandaragat na nilamon ng alon. Ngunit hindi ko inakalang darating kami sa puntong ito na kami mismo ay magiging bahagi ng alamat. Sa kabila ng aming pagod at takot, hindi namin inurungan ang hamon ng dagat. Ang bawat hampas ng alon ay tila naglalathala ng aming mga paghihirap at pag-asa. Hinuhubog ang aming kaluluwa sa mga haligi ng hindi mahatitinag na tapang. Ang aking kakambal na si Carlo, sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang determinasyon. Halos hindi na kami makapagsalita dahil sa pagod, ngunit sapat na ang aming mga tingin upang magsabi ng lahat. Hindi kami susuko. Darating tayo sa tuktok ng isla. Ang sabi ni Carlo, ang kanyang tinig ay nag-aalab sa kabila ng pagod. At doon natin malalaman ang katotohanan. Ngunit ang dagat ay may sariling plano. Sa kabila ng aming paglalayag, biglang bumuga ang hangin ng bagong unos. Ang langit ay nagdilim at ang tubig ay umalsa. Para kaming mga dahon na nilalaro ng hangin, walang kapangyarihan laban sa lakas ng kalikasan. Ang bangka namin ay tila isang laruan sa gitna ng rumaragasang tubig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na takot. Ang takot na ang isla ay hindi namin mararating.
na ang aming mga pangarap ay lulubog sa ilalim ng dagat kasama ng aming mga katawan. Pilit kong inabot si Carlo, ngunit ang alon ay naghiwalay sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang mga sigaw. Sigaw ng aking kapatid, sigaw ng hangin, at sigaw ng dagat. Hindi ko na alam kung alin ang totoo, kung alin ang katang-isip. Hinahanap ko siya sa bawat pagsilip ng ilaw mula sa kidlat. Ngunit kahit ang liwanag ay hindi sapat upang mahanap ko ang kanyang anyo. Nang bigla na lang ang lahat ay tumahimik, ang dagat ay tila nagpasya na ito na ang wakas. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Tuluyan na ba kaming nilamon ng alon? Ang isip ko'y naglalakbay sa pagitan ng realidad at panaginip. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sa hindi malamang paraan, narating ko ang isla. Ang isla na sinasabing tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa gitna ng aking pagkalito, naglakad ako sa baybayin. Ang isla ay tila isang piraso ng paraiso na nagtatago ng malalim na lihim. Ang mga puno ay yumuyuko sa hangin, tila sinasalamin ang mga kaluluwang nawawala. Nararamdaman ko ang presensya ng mga espiritu sa bawat hakbang. Ang kanilang mga bulong ay sumasabay sa ugong ng hangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang tanong na bumabalot sa aking isipan, nasaan si Carlo? At sa isang sulok ng isla, nakita ko siya. Ang kanyang katawan ay nakahandusay sa dalampasigan, tila isang estatwa ng tapang na nililok ng dagat. Lumapit ako sa kanya. Ang aking puso ay punong-puno ng pag-aalala. Ngunit sa aking paglapit, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mukha ay tila nasa kalmado. Dario, isang tinig ang bumungad sa akin, ngunit hindi ito nagmula kay Carlo. Sa likod ko, isang matandang mandaragatang lumitaw. Ang kanyang anyo ay tila hamog na nakatungtong sa lupa. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ang inyong kapalaran ay nakatali sa isla. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng kaba. Tulad ng mga nauna sa inyo, kayo ay magiging haligi ng isla. Ngunit hindi tulad nila, kayo ay magiging patnubay ng mga naliligaw na mandaragat. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa at biyaya. At sa paglingon ko kay Carlo, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagmulat, puno ng liwanag at pag-unawa. Sa sandaling iyon, naintindihan kong ang aming kapalaran na kakaring kapalaran ay hindi natapos sa dagat. Kami ay magiging tagapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Kami ang magiging haligi ng isla. Ngunit sa likod ng mga alon ng kasaysayan, may isa pang lihim na naghihintay. Ang lihim na kami mismo ay magiging parte ng alamat, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga bantay ng isla. At sa pag-abot ng liwanag ng umaga, isang tanong ang bumalot sa akin. Ano ang tunay na kapalaran ng mga haligi ng isla? Sa gitna ng umuugong na dagat, kami palutang-lutang, mga kaluluwa ng nakaraan na hinahagupit ng alon. Naramdaman ko ang malamig na hangin na sumasampal sa aking mukha. Ang dagundong ng alon na tila mga dambuhalang nilalang na nag-uusap sa kanilang sariling wika. Nasa gitna kami ng unos at ang dagat ay parang isang nilalang na may buhay, handang lamunin ang sinumang mangahas lumaban. Ako si Kaloy, isa sa magkakambal na nilamon ng dagat. Kasama ko ang aking kapatid na si Kulas, na palaging puno ng pag-asa at tapang. Sa kabila ng aming sinapit, ang kanyang mga mata ay tila may liwanag pa rin na hindi kayang patayin ng pinakamabagsik na unos. Sa kanya ko natutunan ang lakas ng loob, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Kaloy, nararamdaman mo ba? Tanong ni Kulas habang kami
nakikipagsapalaran sa mga alon na tila nag-aalimpuyo sa galit. May kakaibang lakas na pumapaloob sa atin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy. Pero sa loob ng aking puso, may kumikirot na takot at pag-aalala. Ang dagat ay misteryoso, isang kalikasan na may sariling kalooban. Alam kong hindi kami basta-basta makakaalis sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng unos, sa kabila ng panganib na hatid ng mga alon, may bahagi ng aking kalooban na tila humihila sa akin papalapit sa isang lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa bawat hampas ng alon, sa bawat paglangoy namin na tila walang hangganan, nararamdaman ko ang pag-angat ng aming mga kaluluwa. Kaloy, tingnan mo iyon. Sigaw ni Kulas, itinuro niya ang isang bahagi ng dagat na tila nag-aalab. Sa gitna ng bugso ng hangin at ulan, may isang liwanag na sumisibol mula sa kailaliman ng tubig. Isang liwanag na tila nagmumula sa ilalim ng dagat, isang liwanag na nag-aanyaya sa amin. Hindi ko alam kung ano ang hatid ng liwanag na iyon. Pero sa bawat hakbang namin papalapit, nararamdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa aking katawan. Nagsisimula nang mawala ang takot at ang pag-aalala ay napapalitan ng pag-usisa. Sa aming patuloy na paglangoy, nararamdaman ko ang pagbigat ng dagat. Para kami hinihila pababa, patungo sa isang lugar na hindi namin alam kung ano ang naghihintay. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng panganib, naroon ang pag-aasa na may kakaibang kapalaran na hatid ang liwanag na iyon. Sa wakas, narating namin ang pinagmumulan ng liwanag. Sa ilalim ng dagat, may dalawang haligi na tila gawa sa purong liwanag. Ang kanilang kislap ay hindi natitinag kahit na ang dagat ay patuloy sa kanyang pag-aalimpuyo. Sa unang tingin, alam kong ang mga haligi ay may kaugnayan sa amin, sa aming pagkakambal, sa aming ugnayan. Kaloy, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Kulas. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Parang tayo ang bumubuo sa mga haligi. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero alam kong ang mga haligi ay may lihim na kaugnayan sa amin, sa aming pagkatao. Sa bawat paghinga ng dagat, nararamdaman ko ang lakas na nagmumula sa kanila, isang lakas na tila nag-uugat sa aming mga kaluluwa. Kulas, baka ito ang kapalaran natin, bulong ko sa kanya. Baka ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sa huli, naramdaman namin ang pag-aangat. Ang dagat na dati tila kaaway, ngayon ay nagiging parte ng aming pagkatao. Ken Amber, ang mga haligi ay nagsimulang magbago, nagsimulang mag-anyo, at kami naging bahagi ng kanilang kislap. Sa aming pagtanggap sa lihim ng dagat, kami naging haligi ng isla, mga tagapangalaga ng karagatan, mga kaluluwa na hindi nalilimutan. Ngunit sa dulo ng aming paglalakbay, sa dulo ng aming pagbabago, may isang liwanag na tila nagbabanta sa kapayapaan ng aming pag-iral. Isang liwanag na tila may dalang kasamaan. Isang liwanag na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa kabila ng aming tagumpay, sa kabila ng aming pag-angat, alam kong hindi pa tapos ang aming laban. Ang dagat ay may sariling lihim at kami bahagi nito. Sa bawat hampas ng alon, sa bawat pagbulong ng hangin, naroon ang kasagutan. Ngunit ang kasagutan ay hindi palaging isang kaligtasan. Sa dulo ng liwanag, sa dulo ng dagat, naroon ang aming kapalaran, isang kapalaran na puno ng hiwaga at panganib. Kami naging haligi ng isla, ngunit sa likod ng aming tagumpay, naroon ang isang bagong unos na darating. Sa pagpatuloy ng aming paglalakbay, hindi ko maialis sa aking isipan ang mga alaala ng aming kabataan. Ako si Lakan, at kasama ko ang kapatid kong si Lando. Lagi naming pinapangarap ang mga alon ng dagat, na tila ba may sariling buhay. Noong mga bata pa kami, madalas naming naririnig ang mga alamat,
tungkol sa mga haliging nagbabantay sa isla. Ang sabi mga nilalang na minsang naging tao, ngunit ngayon ay mga bantay na ng karagatan. Hindi ko lubos maisip na kami pala ang magiging susunod na bahagi ng alamat na iyon. Habang patuloy ang pag-ulan at ang mga alon ay papalapit ng papalapit, naalala ko ang huli naming pag-uusap ni Lando bago kami lumaban sa unos. "Lakan," sabi niya habang nakatingin sa malayo, "kung sakali mang hindi tayo makaligtas, nais kong malaman mo na hindi ko pinagsisihan ang pagharap sa dagat kasama ka." Sa kabila ng takot, nagawa kong tumango at ngumiti. Hindi tayo basta bibitaw, Lando. Ang dagat ang ating tahanan at ang ating mga puso ang siyang gabay. Ngunit sa kasalukuyan, unti-unti nang nawawala ang aming pag-asa. Ang mga alon ay nagmistulang mga halimaw na handang lunukin ang lahat ng nasa kanilang daan. Ang aming bangka, na dati tila kasing tibay ng aming determinasyon, ay ngayon ay naglalayag na sa bingit ng pagkawasak. Sa bawat hampas ng tubig, nararamdaman ko ang pighati at pagod na unti-unting lumalamon sa aking kaluluwa. "Ito na ba ang katapusan, kapatid?" tanong ni Lando, na ngayon ay halos hindi na marinig dahil sa ingay ng bagyo. "May pag-asa pa. Hanggat magkasama tayo, hindi tayo mawawala." Sagot ko, kahit pa sa kaibuturan ng aking puso ay may bahid na ng pagdududa. Sa gitna ng kaguluhan, bigla kong naalala ang kwento ng aming lola tungkol sa mga alon. Ayon sa kanya, may isang sinaunang seremonya na magpapakalma sa dagat, ngunit ito'y nangangailangan ng sakripisyo. Sa takot na baka ito na ang tanging paraan, ibinulong ko ito kay Lando. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Kung iyon ang kinakailangan, Lakan, gagawin ko para sa kaligtasan ng lahat." Sagot niya na may kaakibat na tapang. Ngunit bago pa man namin maisagawa ang seremonya, isang kakaibang liwanag ang sumilay mula sa kalaliman ng dagat. Isang nilalang na tila gawa sa liwanag at tubig ang lumitaw sa aming harapan. Nagningning ito ng bughaw at pilak, at ang kanyang tinig ay tila alon na payapa sa gitna ng unos. "Lakan, Lando," wika ng nilalang, "hindi sa sakripisyo matutuldukan ang inyong kwento, kundi sa pag-unawa at pagtanggap sa inyong kapalaran." Nagkatinginan kami ni Lando. Paano namin tatanggapin ang ganitong kapalaran? Ngunit bago pa man kami makasagot, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ang mga alon ay tila bumagal, at sa aming paligid ay naramdaman ko ang init ng pagyakap ng dagat. "Dapat mong malaman," patuloy ng nilalang, "na ang bawat haligi ng isla ay minsang naging mga tulad ninyo, mga taong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba." Sa mga salitang iyon, nagising ang isang bagong tapang sa aking puso. Kung ito ang aming magiging kapalaran, haharapin namin ito ng buong puso at kaluluwa. Bigla kong naramdaman ang pagnanais na maging bahagi ng alamat na ito, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga bayani. Ngunit bago pa man kami makasagot, ang liwanag ng nilalang ay biglang lumiwanag ng husto. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Lando, puno ng tapang at pagkakaintindihan. At sa isang iglap, kami ay nalukob ng liwanag. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala sa ulirat. Ang paligid ay puno ng katahimikan. At sa di kalayuan, naririnig ko ang banayad na hampas ng alon. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang pamilyar na anyo, si Lando, ngunit may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanya. "Lakan," sabi niya, ngunit ang kanyang tinig ay tila bahagi ng hangin at dagat. "Tayo na ngayon ang bagong haligi ng isla, ngunit hindi ito katapusan. May bagong simula sa likod ng bawat unos." Sa puntong iyon, napagtanto ko na kami ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento. Ngunit sa kabila ng lahat,
Ang aming pagkakambal ay mananatili. Kaming dalawa, magkasama sa bawat hampas ng alon at sa bawat ihip ng hangin. At habang tinatanaw ko ang walang katapusang dagat, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Ano ang susunod na kabanata ng aming kwento bilang mga haligi ng isla? Sa pagpatak ng unang liwanag ng umaga, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking pisngi. Ang alingawngaw ng dagat ay tila isang awit na di ko mawari kung nag-aanyaya o nagbababala. Malalim ang aking paghinga. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang isla, kung saan kami naaanod ng aking kakambal, ay tila isang kaluluwa na walang kapayapaan. Ang mga punoy humuhuni sa hangin. Ang buhangin ay malamig sa ilalim ng aking mga paa. Nasa isang bahagi kami ng isla na hindi namin madalas puntahan. Isang lugar na tila may sariling buhay. Rafael, bulong ni Mateo, ang aking kakambal, habang nakatitig sa malayo. Nararamdaman mo ba ito? Tumango ako. Hindi ko maitatanggi ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga matang nakatingin sa amin, mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin. Simula nang lumaban kami sa unos na halos kumitil sa aming buhay, hindi ko maiwaksi ang pakiramdam na may bagay na nagbago sa aming dalawa. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi maging sa aming kalooban. Nagpatuloy kami sa paglakad sa isla. Ang aming mga hakbang ay tila sinasalubong ng alon na umaabot sa dalampasigan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na sinasabayan ng ritmo ng dagat. May isang lugar kaming patungo, isang bahagi ng isla, na tila umuugit sa aming kalooban na hindi namin matanggihan. Narito, sabi ni Mateo, habang itinuturo ang isang lumang guho. Ito ang lugar na minsang sinabi ng mga matatanda na tahanan ng mga espiritu ng dagat. Ang mga bato ay umuukit ng mga anino sa umaga at tila may mga lihim na ibinubulong ang hangin. Lumapit ako sa guho at sa paglapit ko'y tila may kakaibang enerhiya ang bumalot sa akin. Parang may mga bisig na nag-aanyaya, mga bisig na hindi ko matanggihan. Hinaplos ko ang isa sa mga bato. At bigla kong naramdaman na may init itong ibinubuga na parang may buhay. Nagulat ako sa aking naramdaman, ngunit imbes na magduda, naramdaman kong may koneksyon ako sa lugar na ito. Mula nung nilamon tayo ng alon, ano nga ba ang bumabalot sa atin, Rafael? Tanong ni Mateo habang nakaupo sa isa sa mga bato. Para tayong bahagi ng isla, ngunit hindi ko mawari kung bakit. Sa kanyang mga salita, naalala ko ang gabi ng unos, ang alon na tila mga kamay na humatak sa amin sa ilalim, mga kamay na hindi namin matanggihan. Ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ko noon ay isang uri ng kapayapaan, na parang ang dagat ay nag-aanyaya sa amin na maging bahagi nito. Ngunit bakit? Ano ang magiging kapalaran namin kung kami magiging bahagi ng dagat? Habang binubulay ko ang mga tanong na ito, narinig ko ang dagundong ng alon. Sa unay akala ko'y bunga lamang ng hangin, ngunit habang tumatagal ay nagiging mas malinaw ito. Hindi ito basta dagundong ng alon. Ito'y tila mga tinig. Mga tinig na nagmumula sa ilalim ng dagat. Sa gulat, napatingin kami ni Mateo sa isa't isa. Pareho naming naririnig ang mga tinig. Mga tinig na tila kumakanta ng isang awit na matagal nang nalimot. Sa aming pagkabigla, napansin namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa harapan namin, sa gitna ng guho, unti-unting lumilitaw ang anyo ng dalawang lalaki. Sila'y tila nababalot ng liwanag ng umaga, mga anyo na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko nakita. Ang kanilang mga matay tila salamin ng dagat, puno ng kalmadong kapayapaan. Rafael, Mateo, pulong ng isa sa mga anyo, habang ang kanyang tinig ay tila hangin na dumadaloy. Kayo'y napili, kayo'y magiging haligi ng isla. Kayo'y magiging bahagi ng aming awit.
Hindi ko maipaliwanag ang takot at pagkamangha na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga salita, ngunit nararamdaman ko ang katotohanan sa kanilang mga tinig. Ang isla, ang dagat, lahat ng ito'y bahagi ng isang mas malawak na kwento. Isang kwento kung saan kami ang pangunahing tauhan. At sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Tila handa na akong tanggapin ang kapalaran na ito. Ang kapalaran na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aming dalawa. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang isang katanungan na hindi ko maiwasang itanong. Kung kami magiging haligi ng isla, ano ang magiging kapalaran namin sa mundo ng mga tao? Sa pagbulong ng hangin, ang tanong na ito'y hindi nagkaroon ng kasagutan. Sa halip, ang dagat ay nagpatuloy sa kanyang awit, isang awit na tila walang hanggan. Sa gitna ng malalim na karagatang nagtatago ng mga lihim, naroon kami ng kapatid kong si Arman, nakikipagtagisan sa mga alon na tila walang katapusang galit. Ako si Elias, ang isa sa magkakambal na lalaki na nagtatangkang talunin ang unos na halos lumamon sa aming mumunting bangka. Sa bawat hampas ng tubig na tumatama sa aming katawan, dama ko ang bigat ng desisyong iniwan sa amin ng aming ama, ang pagtatanggol sa aming isla mula sa mga alon na tila mga halimaw na nag-aagawan sa buhay ng mga nakatira rito. Nagsimula ang lahat ng isang gabi sa ilalim ng buwan ng sutla at mga bituin na nagmistulang mga matang nagmamasid. Ang aming isla na palaging tahimik na kanlungan ay biglang nagbago. Ang dagat na dati kaibigan ay naging kaaway, nagbabanta sa aming tahanan ng walang kapantay na puwersa. Sinabi ng mga matatanda na ang kaluluwa ng dagat ay nagalit at kailangan naming mga tagapagmana ng isla ang pumigil sa kanyang galit. Arman, hindi na natin ito kayang talunin. Sigaw ko habang ang bangkay halos lumubog na sa bawat hampas ng alon. Pero sa kabila ng panganib, ang kapatid ko'y hindi natinag. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon na bumangon mula sa kanyang puso. Isang determinasyong hindi ko maunawaan, ngunit pilit kong sinasabayan. Sabi ni Ama, "Maaari tayong sumanib sa dagat, Elias. Kailangan nating tumugon sa tawag nito." Sagot ni Arman, ang tinig na parang awit na bumabalot sa akin ng kakaibang tapang. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang sinaunang musika ng aming mga ninuno, isang melodiya na sinasabing nag-usap sa dagat at sa mga nilalang nito. Habang siya'y nagsimula ng umawit, ang mga alon ay tila nag-iba ng ihip. Ang kanilang galit ay unti-unting naging awit na puno ng lungkot at pagnanasa. Sa pinakadulo ng melodiyang iyon, naramdaman ko ang haplos ng dagat sa aming mga kaluluwa. Hindi ko alam kung ito'y bunga ng aming takot o ng kapangyarihang taglay ng musika. Pero unti-unti naming naramdaman ang pagbabago. Ang bangkay hindi na gumagalaw sa ilalim ng dagat, kundi sa ibabaw nito, tila kami naging bahagi ng tubig na dati aming kalaban. Ang dagat ay nagmulat ng mata, at sa kanyang pagmulat, nakita ko ang imahe ng aming isla, nakalutang, hindi sa ibabaw, kundi sa ilalim ng kanyang mga alon. Elias, ito ang ating tadhana, bulong ni Arman, habang ang kanyang mga kamay ay sumasabay sa alon, tila nakikipag-usap sa mga ito. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kinabukasan. Isang isla na ngayoy tahanan ng aming mga kaluluwa, hindi bilang mga mortal, kundi bilang mga bantay na nagmamasid sa bawat paggalaw ng dagat. Sa kanyang awit, naramdaman ko ang tawag ng dagat na nag-aanyaya sa amin na sumanib, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga tagapagtanggol ng lihim nito. Habang kami unti-unting nilalamon ng alon, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko inaasahan. Ang dagat ay naging aming tahanan,
at kami naging bahagi ng kanyang mga haligi. Sa kanyang ilalim, naroon kami, nagbabantay sa isla na ngayon ay tahanan ng mga kaluluwa ng dagat. Pero sa kabila ng kapayapaang iyon, naroon pa rin ang misteryong hindi ko maunawaan. Sa huling nota ng awit ni Arman, narinig ko ang bulong ng dagat, isang pangako na hindi ko lubos na maunawaan. Sa ilalim ng kanyang mga alon, naramdaman ko ang paggalaw, hindi ng tubig, kundi ng buhay. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang mga nilalang na nagsisimula pa lamang bumangon mula sa pagkakahimlay. Mga misteryong hindi ko inaakalang umiiral. At sa pinakadulo ng katahimikan, narinig ko ang tawag ng dagat. Isang tawag na puno ng paghihiganti, ng pagnanasa na bumangon at muling umalpas. Sa ilalim ng kanyang mga alon, naramdaman ko ang paggalaw na nagsisimula. Isang paggalaw na magdudulot ng panibagong unos, hindi lamang para sa aming isla, kundi para sa lahat ng nakapaligid dito. Habang kami nananatiling mga haligi ng dagat, naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang awit, isang pagbabago na may dalang misteryo at panganib. Sa ilalim ng kanyang mga alon, naroon kami, nagbabantay sa isang lihim na hindi namin lubos na maunawaan. Sa gitna ng dagat, naroon ang katotohanan, isang katotohanan na nag-aanyaya sa amin na tuklasin, hindi bilang mga bantay, kundi bilang mga bahagi ng kanyang walang hanggang awit. Ako'y bumalik sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, sa lugar kung saan kami unang nakatayo ng aking kakambal na si Lando, bago pa dumating ang unos na nagbago sa aming mga buhay. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga batuhan, tila may sariling ritmo na nagkukwento ng mga nakaraan. Sa bawat hampas ng alon, naaalala ko ang gabing iyon. Ang gabing naglaho si Lando sa mga braso ng dagat. Noong gabing iyon, hindi ko inaasahan ang lakas ng hangin. Ang dagat ay tila isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Kami ni Lando ay nagtangkang labanan ang alon upang iligtas ang aming kaunting huli mula sa bangka. Ngunit sa isang iglap, isang dambuhalang alon ang dumating at tinangay si Lando mula sa aking mga bisig. Hindi ko na siya nakita mula noon. Matapos ang insidenteng iyon, ako'y bumalik-balik sa dalampasigan araw-araw, umaasang sa bawat hampas ng alon ay muli kong masulyapan ang kanyang anyo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng kalungkutan. At ang kalungkutan ay napalitan ng galit. Ngunit isang araw, habang ako'y nakaupo sa dalampasigan, may narinig akong kakaibang alingawngaw mula sa ilalim ng dagat. Tila may tinig na nananawagan sa akin. Isang tinig na pamilyar. Tumayo ako at sinundan ng tinig na iyon kahit pa natatakot akong ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon. Habang lumalapit ako sa tubig, ang tinig ay naging mas malinaw. At nang ako'y nasa mismong gilid na ng dagat, naramdaman ko ang malamig na hangin na yumakap sa akin. Dala ang mga salitang, "Huwag kang matakot, kapatid. Ako ito, si Lando." Napatigil ako. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. "Lando! Nasaan ka?" Sigaw ko habang ang mga alon ay tila sinasagot ang aking tanong sa kanilang pag-alon. Buhay pa ako, ngunit hindi na tulad ng dati. Sagot ng tinig mula sa ilalim ng dagat. Kami ay naging bahagi ng isla, mga haligi na nagbibigay proteksyon sa mga kalapit na bayan mula sa unos. Sa una, inakala kong ako'y nababaliw. Paano magiging haligi ng isla ang aking kakambal? Paano siya magiging bahagi ng dagat? Subalit sa kabila ng aking pagdududa, may kakaibang katiyakan sa kanyang tinig na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bakit, Lando? Bakit kailangan mong iwan ako? Tanong ko, ang mga luhay nagsimulang bumagsak sa aking mga pisngi. Ito'y kapalaran namin, sagot ni Lando. Tayo'y pinili upang maging tagapagtanggol ng isla. Ang ating sakripisyo ay nagligtas ng marami.
Hindi ito paalam, kundi isang bagong simula. Habang siya'y nagsasalita, ang dagat ay tila nagliwanag, at sa ilalim nito, nasilayan ko ang mga anyo ng dalawang lalaki. Ako at si Lando, magkasama. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, na tila may sinumpa ang pangako na hindi kailanman mawawala. Ngunit paano naman ako? Paano ako mabubuhay nang wala ka? Tanong ko, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na iniwan niya sa akin. Hindi ka nag-iisa, sagot niya. Ang dagat ay laging nandyan upang gabayan ka. At ako'y laging nasa iyong tabi, sa bawat hampas ng alon at sa bawat ihip ng hangin. Muli kong naramdaman ang malamig na hangin, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y tila yakap ng aking kakambal. Nagbibigay lakas at kapanatagan. Ang kanyang presensya ay tila naging bahagi ng aking kaluluwa. At sa kabila ng aming pisikal na pagkakahiwalay, alam kong hindi siya kailanman mawawala. Ngunit bago pa man ako makapagpasalamat, ang tinig ni Lando ay unti-unting naglaho, kasama ang liwanag sa ilalim ng dagat. Ang dagat ay muling bumalik sa dati nitong anyo, tahimik, ngunit puno ng misteryo. Habang ako'y nakatayo sa dalampasigan, pinalot ng katahimikan, isang bagong pag-asa ang umusbong sa aking puso. Alam kong hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. At habang ako'y naglalakad, pabalik sa aming tahanan, narinig ko ang dagat na bumubulong sa akin. Hanggang sa muli, kapatid ko. Ngunit sa aking pagtalikod sa dagat, isang kakaibang anino ang aking nasilayan sa gilid ng aking mata. Isang anino ng isang tao na tila nakatayo sa ibabaw ng tubig. Sino siya? Ano ang kahulugan nito? Isa na namang misteryo ang bumalot sa aking isipan. At ako'y nagpatuloy sa paglalakad, dala ang tanong na yon sa aking puso. Ako'y nakatayo sa gilid ng bangin. Ang hangin ay tila mga kamay na marahang hinihipo ang aking mukha, habang ang alon ay patuloy na nagwawala sa ilalim. Ang dagat ay tila walang pagod sa kanyang galit, isang likas na puwersa na hindi ko kayang pigilan o suwayin. Sa kabila ng dilim ng gabi, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng munting pag-asa, ngunit ang kanyang sinag ay mistulang naglalakbay sa mga alon patungo sa kawalan. Ako'y nag-iisa, ngunit ang presensya ng aking kapatid ay nararamdaman ko pa rin, kahit na siya'y nilamon na ng dagat. Si Mateo, ang aking kambal, ang naging haligi ng aking lakas. Kami palaging magkasama, magkaugnay, sa hindi maipaliwanag na koneksyon. Ngunit sa gabing iyon, nang ang dagat ay nagwala at ang mga alon ay lumaki na tila mga higante, kami nagkaroon ng pagsubok na hindi namin inaasahan. Bagamat sanay kami sa dagat, ang kanyang puwersa ay nag-iba, na parang may ibang nilalang ang nag-uutos sa kanya, na kami lunurin. Kami lumaban, umasa. Ngunit sa huli, ang dagat ay nagwagi. Si Mateo ay kinuha at ako'y naiwan, hindi lamang mag-isa, kundi may pag-alinlangan sa kung paano ko haharapin ang susunod na mga araw. Sa aming maliit na nayon, ang mga tao ay nagtipon, nagluksa para kay Mateo, at nagbigay ng suporta sa akin. Ngunit alam ko, sa kabila ng kanilang mga ngiti at yakap, may mga tanong silang hindi mabigkas. Bakit ako ang naiwan? Ano ang kapalaran ng aking kambal sa aking puso? Ang mga tanong na ito'y sumisigaw, ngunit ang dagat ay nananatiling tahimik, isang misteryo na hindi ko maabot. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa dalampasigan, narinig ko ang bulong ng hangin. Sa kanyang pagbisikleta sa aking pandinig, may isang pangako na hindi ko maunawaan, ngunit ito'y nagdala sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ko ang presensya ni Mateo, na tila siya'y naroroon, nakikinig at nagbabantay. Nagpatuloy ako sa paglalakad, na ang mga paa ko'y tila sinasalubong ang malamig na buhangin,
habang ang alon ay dumadampi sa aking mga paa na parang ina. Isang matandang mangingisda ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at alaala. Alam mo, sabi niya, ang dagat ay may mga lihim na hindi natin mauunawaan. Ngunit minsan, ang mga puwersa nito'y nagiging bahagi ng mas malaking plano. Ang iyong kapatid, si Mateo, ay hindi nawala. Siya'y naging haligi, isang bahagi ng isla, isang bantay na magpapatuloy sa kanyang pag-iral. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-iisip. Paano kung si Mateo ay naging haligi nga ng isla? Paano kung sa kanyang pagkawala, siya'y naging bahagi ng mas malaking kwento na hindi ko pa nakikita? Sa kabila ng aking pagdududa, ang puso ko'y nag-umpisang umasa. Ang dagat, na minsan ay naging kaaway, ay baka naging kanlungan para sa aking kapatid. Habang ang mga araw ay lumipas, ang mga tao sa nayon ay nagpatuloy sa kanilang pamumuhay, ngunit ako'y nagpatuloy sa paghanap ng kasagutan. Ang dagat ay nananatiling mahirap unawain, ngunit sa kanyang mga alon, ako'y nakahanap ng kapayapaan. Sa tuwing ako'y nasa dalampasigan, nararamdaman ko ang presensya ni Mateo, isang tahimik na pag-aalala na nagbibigay lakas sa akin. Isang araw, habang ang araw ay papalubog na, may kakaibang tanawin akong nasaksihan. Sa malayo, ang alon ay umangat ng mas mataas kaysa dati. At sa kanyang paglusob, isang liwanag ang sumiklab. Ito'y hindi pangkaraniwan, isang bagay na hindi ko pa nakita. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-asa. Ang liwanag ay tila nagsasabi ng isang kwento, isang lihim na hindi pa nalalaman. Ako'y tumakbo patungo sa dalampasigan, ang aking puso'y puno ng kaba. Sa aking paglapit, nakita kong ang tubig ay bumubuo ng isang anyo, isang imahe na tila pamilyar. Ang alon, sa kanyang kagalit, ay hindi lamang puwersa ng kalikasan. Sa kanyang pag-agos, siya'y nagpakita ng isang larawan. Ang anyo ni Mateo, nakangiti at tila nag-aanyaya. Ang twist sa kwento ay hindi ko inaasahan. Ang pagkawala ni Mateo ay hindi lamang isang trahedya. Sa kabila ng kanyang pagkawala, siya'y naging bahagi ng dagat, isang puwersa na nagbabantay at nagbibigay ng pag-asa. Ang kanyang presensya, kahit na sa anyo ng alon, ay nagsasabi ng isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Sa kanyang pagiging haligi ng isla, siya'y nagpatuloy hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga naninirahan dito. Ngunit sa aking puso, alam kong may mas malalim pang lihim ang dagat. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos, at ako'y nanatiling nag-aabang sa mga susunod na kabanata. Sa ilalim ng kanyang misteryo, ang dagat ay may mga lihim na magbubukas. At sa mga alon, ang kwento ni Mateo ay magpapatuloy. Sa paglalim ng gabi, ang alingaungaw ng dagat ay tila mga bulong ng mga sinaunang espiritu, humuhuni sa hangin na tila may gustong iparating. Nang gabing iyon, ang dagat ay hindi mapakali. Ang mga alon ay naglalabanan sa ilalim ng buwan, na parang may sinasabi na hindi namin maunawaan. Ako si Andres, at sa tabi ko ay ang aking kambal na si Mateo. Kami ay nakatayo sa gilid ng bangin na mistulang hangganan ng aming mundo. Ang hangganan kung saan kami unang namulat sa kariktan at kapangyarihan ng dagat. Sa aming pagkakatayo, ramdam ko ang kabog ng puso ni Mateo na tila sumasabay sa ritmo ng dagat. Sa mga sandaling iyon, alam kong parehong takot at pag-asa ang bumabalot sa aming mga puso. Sa kabila ng aming mga pangamba, nanatili kaming matatag sapagkat ang misyon namin ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa isla na minamahal namin. Ang aming maliit na pamayanan ay nanganganib sa isang paparating na unos, isang unos na hindi pa namin naranasan. Ang mga matatanda sa nayon ay nagkukwento tungkol sa mga ganitong unos, mga kwento ng pagkawala at sakripisyo. Sa gitna ng takot,
isang matandang manghuhula ang nagbigay ng paalala. Ang dagat ay may sariling buhay, ang alon ay may sariling kaluluwa. Kayo ang pipiliin niyang maging haligi ng isla. Hindi ko inisip na ang aming tadhana ay magiging ganito kabilis. Sa kabila ng mga kwento at babala, tila kami ay hinila ng dagat, ang island na ito na aming tahanan ay humihingi ng sakripisyo. Sa gitna ng aming pagninilay, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa akin. Tila ba ako ay bahagi ng dagat, ang mga alon ay dumadaloy sa aking mga ugat. Mateo, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay tila mga salamin na kumikislap sa liwanag ng buwan. Alam kong nararamdaman niya ang parehong tawag, ang parehong pagnanasa na magiging bahagi ng napakalaking alon na lumalamon sa aming paligid. Nagdesisyon kami na harapin ang dagat, na makipagsapalaran sa mga alon, isang desisyon na maaaring maging aming huli. Pero sa aming puso, alam namin na ito ang tamang gawin. Ang dagat ay hindi kalaban, kundi isang kasama. Kami, ang magkakambal, ay magiging bahagi ng kanyang kwento. Sa paglapit namin sa tubig, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking balat, ang alon na tila inabot kami, upang kami ay yakapin. Sa bawat hakbang na papalapit sa dagat, ang ingay ng alon ay nagiging mas malakas, tila isang tawag na hindi namin kayang tanggihan. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pag-asa. Tumango ako. Ang aking puso ay puno ng determinasyon. Sa aming pagpasok sa dagat, ang alon ay naging malakas. Ang tubig ay naging bahagi ng aming kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kapayapaan, ang pagyakap ng dagat, na tila kami ay kanyang pinoprotektahan. Habang lumalalim kami sa dagat, ang aming isip ay naging malinaw. Ang aming puso ay naging isa sa alon. Sa gitna ng unos, ang dagat ay naging tahimik, ang alon ay naging malaon, at sa sandaling iyon, kami ay naging bahagi ng kanyang kwento. Nang biglang, ang dagat ay nagbago, ang alon ay naging mas malupit, ang tubig ay naging mas malalim. Sa gitna ng aming pakikipagsapalaran, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa ilalim ng tubig, isang bagay na hindi namin inaasahan. Mateo, may kakaiba dito. Sigaw ko, ngunit ang dagat ay tila nagulo. Ang alon ay naging mas malakas. Ang hangin ay naging mas malamig. Sa gitna ng aming paggalaw, isang malaking alon ang dumating, isang alon na tila may sariling buhay. Ang alon ay lumamon sa amin, ang tubig ay naging bahagi ng aming pagkatao. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng dagat, ang pagdaloy ng alon sa aming kaluluwa. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang dagat ay naging tahanan. Ang alon ay naging haligi ng aming isla. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, isang kakaibang huni ang dumating sa aking pandinig. Isang huni na hindi ko inaasahan. Mateo, naririnig mo ba yon? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pagtataka. Sa gitna ng dagat, sa ilalim ng alon, naramdaman ko ang paggalaw na hindi ko maintindihan. Ang dagat ay tila may gustong iparating, isang lihim na hindi namin inaasahan. At sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa dagat, isang liwanag na tila may sariling kwento. Isang kwento na hindi pa tapos. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam ko na ang dagat ay may sariling plano. Sa gitna ng alon, kami ay naging bahagi ng kanyang kwento. Ang aming sakripisyo ay magiging haligi ng isla. Ngunit sa likod ng liwanag, sa likod ng dagat, ang kwento ay hindi pa tapos. Ang alon ay hindi pa nagsasalita ng kanyang huling lihim.